So hello po mga ka-vlog, magandang araw po sa inyo. Ito po ang nagbabalik, syempre Kel the Great, para sa isa na namang panibagong tutorial na ipapakita ko po sa araw na to. So sa tutorial to mga ka-vlog, ipapakita ko po kung paano magkabit ng throttle cable at ng throttle grip dito sa Yamaha STX125 motorcycle old model. So, of course, sa pagkakabit ng throttle cable at throttle grip, dapat meron kayong mga gamit o tools na dapat ihanda. So, ito yon. Yan. Yung nasa screen na nakikita nyo, yan po yung dapat nyong i-prepare. Una sa lahat, ito throttle cable po yan mga ka-vlog. Yan, throttle cable ng pang Yamaha STX125. Ito po, ang kanyang brand is Osaki. Yan. Yan po. Una-una sa lahat yan, dapat meron kayo nitong bagong throttle cable. Then of course, kasama yung kanyang throttle grip. At syempre nandyan yung throttle pipe. Pang Yamaha STX125 ito mga ka-vlog. Ito po, throttle grip po. Yan. Tapos nandyan yung itong Phillips screwdriver. Yan. Yan po, Phillips screwdriver. Mechanical pliers. Yan. Yan, 8mm L-wrench mga ka-vlog. 8mm po. Tapos dapat kung sakasakali mga ka-vlog, mag-prepare kayo ng toothbrush. Ito yung basahan na malinis. Yan. Tsaka extra gasolina, panlinis po yan mga ka-vlog. Panlinis po. At ito, use oil. Nag-prepare po ako ng use oil mga ka-vlog. Pwede rin po kayo mag-prepare ng bagong oil, engine oil o multipurpose oil, pwede po. Okay. So mag-start na tayo mga ka-vlog sa pagkakabit. Okay. So proceed muna tayo dito sa loob. Yan. So una yung gagawin mga ka-vlog, proceed kayo sa carb. Tapos yung top cap ng carb, alisin nyo. Gagamitan nyo na mechanical pliers. Ito, alisin nyo mga ka-vlog. Okay. Medyo tago nga lang. Iikot niya mga ka-vlog pakaliwa o counterclockwise yung pagtanggal niya. Yan. Mararamdaman nyo na yan kung gumagalaw. Pag medyo maluwag na mga ka-vlog, pwede nyo nang kamayin. Ito. Yan Yan, kamayin ko. O, yan. So, kung di nyo kabisado mga ka-vlog yung pyesa na ito, yung posisyon, yung throttle valve, may refacing yan, proper position po. Gaya ng sinabi ko sa mga nakaraang video ko, may posisyon po ang kanyang throttle valve. Kung di nyo kabisado, dahan-dahan lang kayo sa pagtanggal. Tapos hugutin nyo yung throttle valve pataas ng dahan-dahan para makita nyo yung guide o palatandaan. Okay. Yan.
Alisin muna natin yung top cap. Okay, so na-release na. Tapos sugutin natin ng dahan-dahan na. Ayan o. Ayan o. Diba merong pagitan sa gitna. Yan. Huwag yung gagalawin yung throttle valve. Hugutin nyo muna. Pwede nyo silipin. Ayan. Ilang yung tatandaan nyo mga kablog dun sa throttle valve. Yung guide niya o palatandaan. Tatandaan ninyo. Kung dito kayo nakaharap mula dito sa loob, nakaharap kayo dito sa posisyon na to, tandaan nyo yung pwesto ng throttle valve. Yan. Butin ko ah. Ito. Yan. So, ito. I-explain ko mga ka-vlog. Ito. Ayan. Itong marka na yan yung naka-vertical. Yung gap na linya na vertical. Yan po yung tatandaan ninyo. Pag ilalagay nyo ulit yan, pabalik, pababa, ganyan ang posisyon. Hindi po pwede yung ganito. Yung mero gatla sa baba, mali po yan. Dapat pag ilalagay ninyo, ganito po. Kasi po, hindi po aandar ang motor. Kapag mali ang ginawa ninyong paglalagay, dapat yan, ganyan mismo. Okay? So, pag na-release nyo na yung top cap, kasama syempre of course yung itong throttle valve, yung needle, tsaka throttle spring. Okay? After nyan, gamit ang kamay, hihilahin nyo tong spring. Dapat medyo sanay kayo at persado dito. I-grip nyo ng ganito. Hahawakan nyo ng ganyan hanggang mai-release yung throttle cable, yung inner part dito sa loob. Gaganon yan. Ipipress nyo ng ganyan itong spring dito sa top cap. Yan. Yan o. Yan, ganyan lang. So, tanggal na mga ka-vlog. Naitanggal ko na yung inner cable ng throttle cable dito sa throttle valve. Yan. So, alisin nyo muna yung throttle spring. So, yan, tanggal na. Tapos, merong gasket yung mga ka-vlog ito. Huwag nyo pong iwawala to. Kung meron kayong carb kit para sa STX 125, much better kung palitan nyo na ng ganitong panibagong gasket na to para sa top cap, okay? So, isa-set aside ko muna to. Tapos, dito sa adjuster, gagalawin nyo yan. Ito, yung top cap, iikot nyo pa kaliwa. Yan. Ikot nyo yan. Okay. Yung elbow part yan. So, na-release na. Then, hugutin nyo tong cable. Alisin nyo yan. Ilusot nyo. Hilayin nyo ng dahan-dahan. Dapat matanggal yan. Yan. Okay. So, halimbawa, hindi mahugot to. Itong pinakadulo mula dun sa elbow part ng top cap. Since magpapalit kayo ng panibagong throttle cable, putulin nyo na lang. Gamitan nyo ng cutter. Cable cutter. Okay? So, after nyan, proceed na kayo dito. Yan o. Dito sa throttling part, dito mismo, proceed na kayo dyan.
Gagamitan nyo naman dyan ng, usually yan is Phillips screwdriver ang ginagamit. Okay, para dito sa portion na to, proceed na kayo dyan. So, lipat na ako ng pesto. Ayan. So, ipe-prepare ko itong dalawang tools na to. Itong 8mm L-wrench tsaka Phillips screwdriver. Since magkaiba pong bolt ang ginamit ko rito. Okay. Dito, sa isang tornilyo, Phillips screwdriver ang gagamitin ko para rito. Itong tinuturo ko. Then, as usual, ang pag-release po, ang pagtanggal is counterclockwise o pakaliwa. Yan. 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 Itong niluluwagan ko po, yan, Phillips screwdriver po ang gagamitin ninyo. Ikot yung pakaliwa. Yan. So, unti-unti na siya natatanggal. Yan. Huwag nyo iwawala yung mga ka-vlog. Yan. Yan po. Ito po. So, set aside muna natin to kasama yung nut. Ginawa ko siyang spacer washer. Okay? Tapos, gamitan nyo naman po nitong 8mm L-wrench para rito. Okay. Luwagan yung pakaliwa. Ayan. So sa mga interesado, gusto malaman kung anong part ito, yung specific part, check nyo sa website, sa Google, sa catalog, parts catalog ng Yamaha X125 model. Tingnan nyo na lang doon. Itong, sa mga interesado, okay? Ito, kung anong part na to. Okay? Yan. So ito pa isang bolt mga ka-vlog. Hexagonal bolt yung mga ka-vlog ah. Ito, 8mm. Yan, tanggal na po. So may kasama ring extra nut yan. Ginawa ko ring spacer washer, okay? Set aside muna natin to. Yan. So after niyo magtanggal ng bolts, magpe-prepare na kayo ng toothbrush, basahan, tsaka extra gasolina panlinis. So expectedly, marumi na po yung loob niyan. Pagka maganit na yung pagta-throttle nyo, masikip, matigas, yan. Usually, marumi. Minsan may kalawang. So, angat natin to ah. Yan. Yan oh, medyo marumi. Yan oh, may rust, may kalawang po. So, ito po mga ka-vlog is ano po ito? Bakal po ito. Steel throttle pipe po yan mga ka-vlog. Yan po. Kaya kinakalawang yan. Bakal po yan. Purong bakal po itong throttle pipe na to. Dito sa grip. Okay? Pwede nyo nang hugutin yan. Okay.
Ayan na. Dahan-dahan lang. Ayan. Ganyan lang. Hawakan ninyo. Ganyan ng ganyan. Kakamay ninyo mga ka-vlog. Simple lang yan. Yan. Yan po. Okay. Tapos hugutin nyo itong throttle grip na to. Kasi papalitan na yan mga ka-vlog. Yan. Pero ito magagamit mo ito mga ka-vlog. Huwag nyo itatapon to. Itago nyo muna. For reservation. Tapos pag may time kayo, ito yung dumi. Yan o. Linisin nyo na yan. Pwede rin gamitan ng steel brush. Tapos gasolina, basahan. Okay? So isa-set aside ko muna to. Tapos, proceed na kayo dito sa isa pang elbow part. Dito sa throttle cable. Aalisin nyo na yan. Okay? Hugutin nyo yan. Yan o. Di ba nakaganyan? Alisin nyo na, hugutin nyo lang. So, set aside natin to. Lilinisan nyo to mga ka-vlog ah. Itong portion na to, kasama yan. Gamitan nyo ng toothbrush at gasolina. Tapos hilahin nyo na tong lumang throttle cable since papalitan na to. Hilahin nyo na. So di na to gagamitin mga ka-vlog ah. Even na hindi siya putol, wala siyang damage. Yung inner cable kung di siya putol, halimbawa, huwag nyo na rin gamitin. Since magpapalit na kayo ng panibago, kasi ito, matigas na. Kasi may kalawang na siya. Puro kalawang na. Yung outer part niya, actually, putol. Ayan, oh. Na-expose na yung inner part. Ayan. So, for junk na to, kalakal na to. Ayan. Yan yung lumang throttle cable. Hindi nyo nagagamitin yan. Tapon nyo na yan kung gusto nyo. Okay? So gagamit naman ako ng toothbrush at gasolina muna panlinis mga ka-vlog, okay? Isabay nyo yung basahan mga ka-vlog ha, pamunas. Ito. Nasa natin. Nasap natin. Yan. So, sausaw nyo yung toothbrush sa gasolina. Kuskus nyo rito. Ingat lang kayo na matalsikan sa mata. Okay? Update yan. Yan. Pati ilalim. So, bakit nililinisan mga ka-vlog? Common naman to. Kasi nga, para paglagay nyo ng panibagong throttle grip, kasama yung throttle pipe, throttle cable, swabe po yung pag-throttle ninyo. Malambot, smooth. Okay. Hindi siya madedelay sa pag-throttle. Walang delay. Walang stock up. Yan. Okay na yan mga ka-vlog. Pwede rin direkta sa basahan yung gasolina. Basahin nyo ng konti ng gasolina yung basahan nyo. Then ipunas nyo rito. Sa ginawa kong paglilinis dito, ganun din po yung gagawin ninyo dun sa tinanggal ko rito. Linisan din natin yon. Yan. Yan. Okay.
Pagkatapos ng mga ka-vlog, ito naman po yung lilinisan natin. Itong part na to, yung loob. So gasolina pa rin mga ka-vlog. Ayan, sasawsaw ko rito sa gasolina yung toothbrush. Ayan. Mas maganda yung detalyado at klaro yung yung video na to, yung tutorial. Yan. Kung di abot ng toothbrush yung pinakailalim na to, yan, gumamit kayo ng upos ng sigarilyo. Pwede po yung mga ka-vlog. Kayurin nyo yung dumi sa loob, yung upos ng sigarilyo mga ka-vlog. Yan, diba? O, kahit pa paano nalinisan. Basahan na. Yan. Yan po. Kung di pa kayo satisfy, pwede nyo panlinisan ulit mga ka-vlog. Depende na po sa inyo yun. Tapos nito, ito naman yung isa. Toothbrush din, gasolina. Yan. So as usual, kapag hindi abot ng toothbrush, yung pinaka ilalim, may mga parts kasi minsan na hindi abot ng toothbrush, hindi ma-reach. Ito, upos na sigarilyo ulit. Yan. Marami naman pwedeng gamitin dito eh. Pwedeng basahan din. Yan. Yan. Para mas makita nyo rin yung paglilinis mga ka-vlog. Marami namang klase ang paglilinis mga ka-vlog eh. Yan. Linisan nyo rin yung labas, yung outer part. Pwede po linisan mga ka-vlog. Depende na po sa inyo ulit. Yan. Okay. So takpan muna natin to, baka matapon. Panigurado lang. Yan, safety muna. Yan. Yan, okay. So yan, linisan ko na itong part na to. Pagkatapos mga ka-vlog, i-prepare nyo na yung bago nyong throttle cable na gagamitin niyo sa motor nyo. Ipapalitin nyo ito. Okay. I-unpack natin, buksan natin mga ka-vlog. I-prepare nyo na yung throttle cable ninyo. Yan. Okay, yan, brand new. Yan po, bagong throttle cable, Osaki. Yan. Yan po mga ka-vlog. Ito po, throttle cable. Tapos iandaan nyo na yung langis ninyo, use oil. Pwede ring
bagong engine oil o multipurpose oil, depende na po sa inyo, para patakan yung loob. Okay? Ito, takan muna natin. Ito, dito sa portion na to, huwag naman masyado marami. Yan. Then, suksok ninyo. Yan. Kunti-kunti lang. Kasi itong portion na to, yung ikakabit sa throttle valve sa top cap. Itong portion na to. Kaya dapat hindi masyado marami. Yan. Tapos, dito naman sa kabilang dulo, ito dapat medyo marami. Kasi, itong portion na to, ilalagay naman o ikakabit sa throttling part. Sa throttle grip, sa throttle pipe. Ito yung usual naman na usually kinakalawang, nadudumihan dito sa portion na to. Mga tatong rubber. Yan. Takan nyo. Hanggang pumasok sa loob ng elbow part yung langis. Tapos galawin nyo ng ganito. Patakan nyo ulit. Yan. Yan. Ito kasi yung madalas kalawangin talaga eh. Kalawangin talaga yung portion na to. Kaya dapat marami-rami yung langis. Yan. Yan. Balik nyo na yung goma. Yan. Okay. Tapos proceed na ulit kayo sa manibela dun sa throttling part. Isabay nyo na i-prepare at ikabit itong throttle grip. Itong hawak ko sa kaliwa. Yung bagong throttle cable na ikakabit ninyo at mga tools. Okay? Yan. I-prepare nyo itong mga kablog, i-prepare nyo to, ihanda nyo to sa lower part na to. Then yung kabilang dulo ng throttle cable, lusot nyo yan. Ito, para makita nyo. Yan. Lusot nyo yan ng ganyan. Okay. Tapos, isabay nyo yung throttle grip kasama yung throttle pipe. Yan, isabay nyo yan. Lulusot nyo rito sa manibela ng ganyan. Itong pinakadulo, lusot nyo sa butas ng ganito. Yan. Patakan nyo ng ganyan. Tapos, itapat nyo rito sa portion na to ng ganyan. Yan. Yan. So, tip. Halimbawa masikip, pwede nyo bawasan dito. Dito sa gilid ng throttle pipe to, bawasan nyo yan. Pwedeng liha o cartridge blade. Kung medyo masikip, pwede nyo bawasan. Okay. Ganyan nyo muna. Ihandaan nyo yung tools. I-prepare nyo na to. Itong part na to sa ibabaw, sa upper part,
Yung bolts na tinanggal ko kanina, ihanda nyo na, pati yung mga tools, okay? Ito. Patong yung sa ibabaw ng ganyan. Yan, nakapatong na. Yan na. Tapos tong portion na to, ito, yung may butas na tinuturo ko, ilulusot nyo yan, yung tornilyo, papunta rito. Ito, para makita nyo, tatapat natin. Patong nyo muna ng ganyan ha. I-ayos nyo muna tong portion na to. Lapatin nyo. Ikot nyo ng ganyan. Ikot nyo muna. Then, ito itong portion na to, yung bracket. Yan. Yung bracket na yan. Yan. May butas tong bracket at saka to. Pagtatapatin nyo yung butas, tapos ilusot nyo tong bolt. Dito. Ilusot nyo. Tapos pwede na siyang higpitan pa kanan. Okay. Subukan ko higpitan. Ayan, mga ka-vlog. Ayan, oh. Huwag nyo muna itodo yung paghigpit kasi babalik nyo pa to sa tamang pesto. Iikot nyo tong throttle grip pababa. Kasi may posisyon din yan, mga ka-vlog, ha. Ayan. So, ikot yung pababa. Ayan. After yung ilagay yung isang bolt, pagtapos yung ilagay yung isa, isunod nyo tong isa, yung hexagonal, para dun sa isang butas. Ihanda nyo naman to. Tong 8mm L wrench, tapos tong bolt, para dun sa isang butas. Okay. So as usual na mga ka-vlog, matik na yan. Sa isang butas, ipasok nyo naman isang bolt. Ito, hinigpit ako ngayon. Higit nyo clockwise o pakanan. Tamang pagigpit mga ka-vlog, ha. Testingin nyo. Just in case mga kabalag na yung throttling system niya is masikip, matigas o maigpit, gaya na sinabi ko kanina, magbabawas kayo. Doon kayo magpe-prepare ng it's either liha o cartridge blade. So ang gagamitin ko po is cartridge blade. So kailangan ilagay nyo muna para matesting. Since na-testing ko na, luluwagan ko ulit yung bolt. Alisin ko muna yung throttle pipe kasama yung throttle grip para sa pagbabawas, okay? Luwagan muna natin ulit.
Okay. So, ganito. Para di kayo mahirapan, yung gilid, magbabawas po kayo ng konti. Alala lang sa pagbabawas, huwag masyado makapal. Pag nagbawas kayo dito sa portion na to, dapat kung gaano kanipis yung binawas nyo, ganun din dito sa kabilang side. Dapat pantay po ang pagbabawas. Dapat proportional. So ito po yung cartridge blade na gagamitin ko sa pagbabawas. Kasi nangyayari po yan, sa mga hindi pa nakakalam, yung throttle pipe mismo sumasabit po yung gilid. Dun sa lagayan, okay? Ito. Much better kung yung cartridge blade nyo is matalas. Yan. Yan na. Yung pagbabawas mga kablog dapat tansyado Tansyahin ninyo yung nipis o kapal sa pagbabawas nyo. Okay? Pag nagbabawas kayo, maingat dapat. Yan. Yan. Kunti-kunti lang. Yan. Yan. Okay. Mas bawas-bawas lang mga kablog. Yan. Alalay at ingat kayo sa pagbabawas. Yan. So, kung gusto niyo bawasan niyo rin, sabi ko kanina dapat proportional kat maaari. Since ito naman magkakaroon na ng space sa pagbabawas ko dito sa side na to. Pwedeng hindi niyo nabawasan dito sa gilid, pwedeng bawasan niyo pa rin dito sa kabilang side. Tapos, kung kinakailangan pati itong underneath part dito sa baba, paikot, bawasan niyo rin. Minsan sumasabit din yung ilalim mga kablog eh. Hindi lang sa gilid, pati sa ilalim. Ito. Yan. Ito. Bawasan nyo yan. Yan yung portion na yan sa masabit minsan yan. Yan. Okay. Yan. Yan, dahan lang. So, itong video na ito mga kablog, hindi ko i-edit ito mga kablog. Ito, kaya hindi ko na pinapass forward. Yung iba kasi syempre, may mga manonood na syempre may inip. Ito hindi ko ipapass forward ito mga kablog. Kasi para much detail siya. Tsaka actual yung ginagawa ko. Ito, yung pagbabawas ng portion ng throttle pipe. Then yung entire tutorial, hindi ko i-edit. Walang skip. Hindi ko ita-timelapse o pa-pass forward. Yan. So, pag ganito, pwede nyo ng testing unit mga kablog Pwede nyo ikabit ulit.
ibalik nyo sa manibela, pwede nyo ikabit ulit to. Tapos testingin nyo yung throttling. Yung pagta-throttle kung maskip o kung matigas pa rin. Okay? Yan. So, subukan ko ulit ikabit mga ka-vlog for testing. Okay. So gaya ng dati, isuksok nyo to, yung throttle grip, tapos itong lower portion na to, jusot nyo yung inner cable, yung elbow part na may goma, tapos after nyan, jusot nyo sa butas, yan na, ganyan, takin nyo ng ganyan, ilapat nyo dito sa part na to. Yan. Tapos yung pinakagilid na to, huwag nyo masyadong ididikit sa brake lever. Dapat may konting space ah. Huwag nyo masyadong ididikit hanggat maaari. Lusot nyo to. Itong bracket sa elbow. Yung butas, itutok nyo sa isa pang butas. Tapos bolt. Ganun pa rin. Tapat nyo rito sa butas. Then gamitan nyo na ng Phillips screwdriver. As usual, higpitan nyo sa kaliwa. Tapos sabay nyo to. Huwag nyo kalilimutan tong isang portion na to sa pangitaas. Tutok nyo dyan. Bago nyo tuluyin lagay yung bolt, dapat kompleto yan. Lapat nyo. Doon nyo na tornilyohan. Pag nailagay nyo to, higpitan nyo na. Okay? Yan. Huwag nyo muna higpitan ng todo mga kabulag kasi ipepesto pa yan na maayos. Okay. So, proceed kayo sa kabilang butas para sa isa pang bolt na to. Gamit kayo ng 8mm L-wrench. Ikot nyo na pa ganyan. Okay. Ito. Yan ah. Dito may butas din yan. Pagtatapat-tapatin nyo. Ito. Tingnan nyo sa right side. Yan. Ikot nyo naman. Clockwise din. O pa kanan. So dahan-dahan sa pag-ikpit mga kabalag. Baka ma-lost thread yan. 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 So peso nyo muna. Ayan o. Testing nyo yung throttling ah. Ayan o. Okay. Hindi na siya masikip, hindi na siya matigas. So magpe-play pa yan, magkakaroon pa yan ng play pag nailagay na yung kabilang dulo ng throttle cable dun sa carb. Specifically dun sa throttle valve na may throttle spring. Okay? Pagkatapos mailagay yung bolt, ipoposition nyo na yung portion na to, itong throttle grip, itong portion na to. Kasi may degrees yan eh. Kasi minsan yung iba nagkakamali, papaliwanag ko, nakatingala ng ganyan, nakababa naman ng gusto yung iba. So ito po hindi po masyadong tinitingala ng ganyan. Kasi pag magbe-brake kayo, gamit ang brake lever, tatama po ito dito. Itong brake lever tatama dito sa elbow part. Yan o. Kasi gaganyan yan eh. Dapat yan, parang naka-decline ng ganyan. Depende lang kung ilang degrees ang ipoposition ninyo. Ang importante kasi, ang habulin nyo, comfortability tsaka clearance. Pagdating sa portion to, yun po yung habulin natin. Yun yung i-maintain. Okay? So ano ba, gaganyan kayo manibela, idiretso natin yung front wheel, silipin nyo dyan. Pag okay yung clearance sa position, doon nyo na higpitan. Higpitan nyo na mga ka-vlog yung mga bolts, okay?
So higpit ako na mga ka-vlog. Pag nakuha nyo na yung position na tama, yung degree, higpitan nyo na yung bolts. Higpitan nyo ng tama. Yan. Silipin nyo mga ka-vlog yung ilalim ha. Yan. So after ng pag-higpit mga ka-vlog, ito, i-position nyo yung throttle cable na to. Dito ulit, pwede nyo ilusot dyan. I-assure nyo mga ka-vlog na itong throttle cable na to hindi maiipit ng telescopic fork ha. Yan, lusot nyo rito. Yan. Yan. Silipin nyo na lang. Diskarte nyo na mga ka-vlog kung paano nyo papasadaan to, yung throttle cable, kung saan nyo ilalagay, ilulusot o ipapasok. As long as hindi matadamage o may sasakal o may ipit. Okay? Yan. Yan o. Yan. After nyo, proceed na kayo sa loob. Yan. Ito. Siin natin tong clutch cable. Yan na. Yan na. Prepare nyo na yung top cap ng carb kasama yung elbow part. Ilusot nyo to. Yan na. Lulusot nyo ng ganyan. Tulak nyo lang. Lulusot yan. Ayan o. Yan. Diba? Yan. So, i-thread nyo. Ikot nyo naman yung elbow clockwise para umigpit dito. Dito sa adjuster. Yan. Yan na. Tapos, prepare nyo yung spring. Yung throttle spring mga ka-vlog ha. Prepare nyo na. Ihanda nyo. I-prepare nyo yung ito, yung gasket. Yung goma. I-prepare yan. I-ayos nyo ng paglalagay. Yan, ayos nyo muna. Para ano. Busalsal kasi. O kaya pwede nyo alisin. Ilagay nyo lang pagkatapos. Pag itatakip na yung top cap. Okay? Yan. Balik natin ha. Tapos throttle valve. Kasama yung needle. Ihanda nyo. So sa pagbalik, itong spring, ipipress nyo ng ganyan. Gamit ng kamay. I-grip nyo. Yan. Tapos, yung vertical na butas, ilulusot nyo dyan. Ang ganyan. Magnify natin ha. Yan. Balik natin. Yan ha. Hawakan yung dulo.
Pwede nyo hilahin mga ka-vlog. Medyo matikas lang. Papayta ko ulit ha. Shoot nyo. Yan. So pag nalaglag to mga ka-vlog, just in case na malaglag to, na-tutorial ko na to before. May hulma yan, yung 3 hole, yung plastic na to. Yan. Tatapat nyo rito yan. Itong hulma. Alin man sa tatlong yan, yung pakurbada na yan, itatapat nyo. Dapat naka-align yung hole ng plastic dito sa vertical na butas o yung gap ng throttle valve. In-explain ko na yun before dun sa previous video ko. Dun sa kung paano magpalit ng karburador ng Yamaha STX125 motorcycle. Nandun po yun, yung previous tutorial ko na yun. In-explain ko na yun before. Dapat naka-align yung butas. Ayan na. Silipin nyo ha, baka nalalaglag. Hilahin nyo ito ngayon. Yan. So, pasok na yung inner throttle cable, yung pinakadulo rito. Nailusot ko na sa throttle valve na maayos. Yan. Tapos, ibabalik na natin to mismo sa karburador. At may tamang repacing position mga ka-vlog. Ulitin ko, baka nakalimutan nyo. Hindi nyo pwedeng ilusot ng ganyan. Mali yan. Dapat ganito. Okay? At huwag nyo kalilimutan, syempre, yung gasket. Sabay nyo na yan. Pasok nyo. Kung may pamalit kayong bago, much better. Yan. So, ganun lang. Ilulusot nyo ng paganyan. Yan ha. Yung refacing niya dapat ganyan. So, as usual lang mga ka-vlog. Babalik nyo na lang. Sisilipin nyo mga ka-vlog. Baka maling position yung may lagay yung valve. Dapat nasa tamang posisyon o refacing. Okay. Yan o. Bababa ko na. Yan, nakikita nyo. Yan. Silipin nyo lang. I-ayos nyo yung gasket. Dapat hindi malusot yan. Dapat nakalapat lang sa pinakaibabaw bago yung top cap. Okay. Ganun lang yung gagawin ninyo. Yan na, inikot ko na. Yan. Tapos, mechanical pliers ulit. Higpitan nyo na ng tama. Pakanan, no? Clockwise. Sisilipin nyo mga ka-vlog kasi tago yung carb ng STX. Mostly yung ibabaw, tago. Doon sa gas tank na to. Sa ilalim. Okay, yan. Yan, naigpitan ko na. So, pwede nyo na testingin yung motor. Paandarin nyo na. Kung nagpa-function ng maigi at maayos yung ipinalit nyo yung bagong throttle cable at throttle grip. Okay.
Okay, isa pa. So ayan mga ka-vlog, maganda po yung play ng throttle pipe na to, tsaka yung throttle grip. Ayan. Ayan. Hindi po masikip i-throttle. Hindi po matigas, hindi masikip. Ayan. So ayan, naipakita ko na yung pagkakabit ng throttle cable tsaka throttle grip. Tapos, ang gagawin nyo na lang mga ka-vlog, pag na-testing nyo na at okay naman yung throttle, adjustment na lang. Yan. Yan, yung adjuster nyan dito. Kung makikita nyo yung adjuster ng throttle cable, dyan lang po kayo mag-a-adjust at mag-ahabol. Kung meron delay yung pag-throttle ninyo ng gas sa carb, mag-a-adjust kayo rito. Habulin na yung adjustment, yung tamang adjustment mga ka-vlog. Tapos tamang pagigpit dito, i-check nyo mga ka-vlog, baka lumuluwag. Itong bolts, importante yan kasi baka mahulog. Makakalas to, okay? Tapos, bukod sa pag-adjust nitong adjuster na to dito sa elbow part ng throttle cable, habulin nyo na rin. Of course, commonly naman ito, yung pagtotono o yung throttle screw, tsaka yung sa hangin yung air screw o yung pilot screw na nasa ilalim. Ito diyan lang po kayo maghabol, okay? So ayan, napakita ko na po at tapos na po ako mga ka-vlog sa tutorial na to. Okay, sa mga nanood, maraming salamat po. I hope na meron kayong natutunan, hindi kayo na boring sa tutorial na to at sana nagustuhan ninyo. Okay. At huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe mga ka-vlog sa aking YouTube channel, Kyle the Great po. And i-hit nyo lang yung notification bell para sa updates. So God bless us all.